araw mga bugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking munting channel, Malyaris Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon, kasi panahon ng pamumulaklak. Talagang pagkakaroon ng tag-araw, panahon ng pamumulaklak. Ang isi-share ko po sa inyo yung lagi namumulaklak. 10 varieties ng bougainvillea na talagang maganda na lagi pong namumulaklak. Kahit anong panahon namumulaklak. Siyempre, pagka kayo baguhan pa lang na namimili ng mga bougainvillea na para sa inyo, kailangan ninyo yung mga madadaling alagaan, yung mga madadaling mamulaklak. Kasi yung mga iba naman, namumulaklak din talaga, pero hindi kagaya nito. Talagang walang siyang hinihintay na panahon, lagi namumulaklak. Isa-isahin ko po sa inyo. Yung pinaka-uunahin ko sa inyo, yung talagang super sipag mamulaklak at super ganda ito. Yung opal flame ko na to. Ito, hindi ito talaga ito mamulaklak kahit anong panahon. Saka napakaganda ng bulaklak. Nakita nyo. Nakita nyo mga opal flame ko. Marami pa dyan. Saka ngayon naman, hindi siya masyadong wild. Maliit pa lang. Namumulaklak na. Pansinin nyo ito. Kung gaano kaliit ito. Ganyan pa lang siya bagong tanim. Namumulaklak na. Ang ganda na niya mamulaklak. Pero ang liit pa lang ng puno. Di ba? Kaya sulit na sulit natin na alagaan. Di ba? Liit pa lang. Ito, kagaya dito. Napakadali pa na i-maintain. Hindi masyadong wild. Tiraman mo lang. Bulaklak siya ng bulaklak. Ito, pag nag-uusbong na ganito, ang liliit ng usbong, pero ang bulaklak makita nyo, ang ganda. Ganyan, kasarap palagaan ng opal flame. Diba, yan, number 1 natin yan. Ang susunod naman natin ngayon, opal pa rin. Itong, king opal, itong katabi ko. Ito, walang hinto mamulaklak din. Pag mahilig kayo sa orange ito. Diba, ang ganda? Ayan yung king opal. Hindi rin humihinto ito mamulaklak. At saka hindi rin nagwa-wild. Madali lang siyang alagaan. Ay lahi naman ng yung naipakita ko sa inyo, lahi ng opal. Siyempre, hindi mawawala sa atin yung Ginda Yellow gaya dito. Kita nyo kung mamulaklak ito. Ito yung isang malaking Ginda Yellow ko dito. Halos din magbibideo ako sa inyo, nakikita nyo ito, di ba? Laging may bulaklak. Tagulan, tagaraw, kahit anong panahon, namumulaklak. Ito nyo naman ang ganda. Kapag mahilig kayo sa yellow, ito na. Wala na. Wala na kayong pipiliin pa. Ito, maliit na maliit pa lang. Pag tinanim ninyo, namumulaklak na. Pero yung sanga niya, ganito nga. Yung medyo maliliit. Sabihin ko na sa inyo na medyo, yung mga sanga niya, hindi masyadong malalaki. Kaya, medyo yumuyuko siya ng konti, di ba? Ayan na. Pero makita niyo naman kung mamulaklak. Napakaganda. Sobra. Siyempre maraming tao na mahilig sa yellow. Yung alam mo yung yellow. Napakagandang kulay sa garden natin. Pagka malayo pa lang tayo, tanong natin . Lalo kung ganito, ito. Na-grab ko ito, pero single lang. Wala siyang kasama iba, yellow lang. Medyo malaki na yung puno, kaya ganito. Napakagandang tingnan. Parang isa lang siya pero malayo pa lang. Sabi ko nga sa inyo, tanong nyo, nasaan kayo naman, hindi ka humihinto mamulaklak. Dito naman tayo sa violet, kung mahilig kayo sa violet. Yun talagang hindi humihinto. Yung mga binibideo ko sa inyo, talaga laging namumulaklak. Laging meron. Ito. Yung violet nito, ito yung Hawaii violet. Variegated ang dahon niya, ganyan . Talagang pag nakita mo ito, talagang laging may bulaklak, hindi siya natutuyuan. Laging ganyan. Tagulan, tagaraw, talaga . Kaya pagka
Yung mga sinasabi ko sa inyo ngayon, pag meron kayong mga bougainvillea, kahit sa 10 lang ang bougainvillea ninyo, kumpleto naman ang kulay, makukumpleto natin. May iba nga variegated, merong hindi variegated, pero talaga ito, yung mga hindi humihintong mamulaklak. Oo. Ito nakagraph din, nakita nyo mataas, di ba? Nakagraph din. Kahit nakating, oh, maliit pa lang, namumulaklak na ito. Kaya naman, napakaganda. Kahit ikutin natin yan, lahat may bulaklak yan. Nakita nyo. Oh, yeah. At yun yung bagong-bagong mga bulaklak dito. Ito yung medyo luma na niya. Dito, yung malalaki na yan, medyo may nagluluma na yan. Pero hindi pa rin siya mawawala ng bago. Ganyan, no? Napakasarap niyang alagaan. Kaya naman, hindi siya wild. Pag medyo nakapagpalaki kayo ng ganito, nalagay niyo sa bonsai pot. Nako, hindi sasawa kayo. Bulaklak ko na siya ng bulaklak. Parang ito. Yan yung Hawaii Violet. Hilig naman kayo sa white. Siyempre, alam niyo yung white. Kailangan natin yung malinis na white, yung walang halo. Ipapakilala ko sa inyo itong talong white. Ito naman yung hindi humihindo dito mamulaklak. Itong talong white ito. Laging mayroon. Yan o. O ganyan. Hindi din siya wild. Mahaba lang siya ng konti pero hindi yung talagang malalaki na puno. O, diba? Ito kasi yung mga hindi humihinto, yung mga sinasabi ko sa inyo. Kahit tagulan, tagaraw. Nakita niyo. Daming bulaklak oh. Mapupuno pa ito kasi hindi halos lahat ng dulo may bulaklak. Magpaparami pa ito ng gusto. Pero lagi siyang may bulaklak. Ito. Talong white. Kasi pagka yung lagi natin na yung mga alaga natin ng mga bougainvillea, kahit sa 10 piraso yan, kung lagi namang may bulaklak, siyempre parang ang dami-dami mo ng bougainvillea. Di ba? Kung mamimili tayo, gusto ko yung white, isipin nyo gano'n. Yung bridal white, dalas din mamulaklak. Meron din ako dito. Pero ito, mas magaling mamulaklak. Talagang pagka nagusto mo siya, mamumulaklak. Meron akong bridal white dyan na napakaganda ng mamulaklak. Pero ito, mas masipag to. Itong talong white na ito. Talagang hindi ka pababayaan. Makakon din ang bulaklak. White na white, walang halo. Wala kang makikita ng halo. Purong-puro na white. Ito pa rin isa, the best talaga. Napakasipag mamulaklak, kaya naman pa sa kanya, hindi rin masyadong wild, variegated pa ang dahon. Ganito kagandang bulaklak niya. Marami siyang kulay na ganyan. Ito nga pala yung Red September. Napakasipag mamulaklak. Maliit pa lang, pag nagtanim kayo ng cuttings, makikita nyo, may bulaklak na siya. Kung nag-cut kayo dito, kayo naman, hindi naman kahirapan na buhayin. Maliit pa lang, pag nag-cuttings kayo, kunyari nag-cuttings kayo, ganyan lang kalaki. Oras na nabuhay, magbilang-bilang lang kayo ng ilang araw o buwan. Sabihin mo, pagka naka-recover ng gusto, yung talagang recover na, may mumulaklak na agad. Ito yun. Yung 10 na ipapakilala ko po sa inyo, talaga na napakaganda na mamulaklak. Ayan. Diba? Hindi nakakasawang tingnan niya Red September ko. Tingnan mo. Diba? Sobrang ganda. Tanggalin lang natin ito. Kasi ibang klase ito. Nagtutuyot dito. Nakuha kasi ito. Yan diba? Tinanggal natin nagtutuyot na sana. Ano dyan luwang. Kasi ito, pinagmamother plan ko, kumukuha ko dito. Kaya ito, maraming cuttings ito. Akin nakuha ko. Andito na ito sa may likuran namin. Diba? Ang ganda. Po yung isa na pinaka-the best. Lagi may bulaklak pagka kasi ang ginagraph ko ito. Pwede rin cuttings. Itong PPT. Ito po yung PPT, Pink Panther Taiwan. Na-graph ko dito. Pero ito, buod ng ma-graph ko dito, hindi siya mawawala ng bulaklak, dire-diretso yan. Kahit maliliit pa lang, yung mga dahon niya hindi masyadong wild. Puro bulaklak na. Hindi po kasali itong yellow.
Iba po ito. Gagawin ko lang konti dito Kasi pag di mamulaklak to, pero hindi natin kasali ito. Ayan, di ba? PPT. Hindi gagawin tayo dito. Tingnan nyo dito. Ayan. Kasi yung mga iba, pagka ganito, pinuputulan ko dito. Nakita nyo ang tayong bulaklak, kahit dito. Sobra. Dito sa gawin dito. Ang kainaman dito, yung dahon niya, variegated, nag-yellow. Kaya napakagandang tingnan. Nag-yellow yung mga dahon, di ba? Ay ganyan yung mga dulo ng dahon niya. Yellow. Pagka nagkadulo na gano'n, bulaklak na. Kaya naman, hindi siya masyadong nagwa-wild. Gandang tingnan. Kasi yung dahon niya yan, nag-yellow. Ganito. Kahit cuttings, ganyan din. Maliit pa lang, namumulaklak na. Diba? Ang ganda. Yan yung PPT Taiwan. Pagka nagkaroon kayo niyan, pag naumpisang mamulaklak sa inyo, dire-diretso na. Hindi na hihinto. Bumubulaklak. Lagi na lang may bulaklak. Ito pa po yung isa. Meron na po ba kayong ganito? Kapangalan ng kape natin, Nescafe. Pakasipag po nito mamulaklak. Pag nag-cuttings kayo, maliit pa lang, dire-diretso na mamulaklak yan. Hanggang sa dire-diretso na. Ang lalaki ng bulaklak niya ganito. Ganyan siya kagandang bulaklak niya. Ito yung Nescafe. Pagka nga bagong tanim ninyo pagka naka-recover na siya, yun talaga medyo naka-isang buwan na, yun talaga naka-recover na siya. Gusto mamumulaklak na, dire-diretso na yan. Pagka maliit nga yung puno, hindi niya madala-dala yung bulaklak niya, humahapay na ito po nga po yung Nescafe, napakagaling mamulaklak. Pangilan naman natin ito. 8, nakakawalo na tayo. Di ba? Pero puro the best yung sinasabi sa inyo. Meron pa po tayo na 2 na papakilala ko sa inyo na magaganda na, masipag mamulaklak pa. Hindi pa masyadong mga wild. Ito po yung isa, yung tricolor natin. Di ba ito yung binidyo ko na yung matanggal-tanggal yung bulaklak, dire-diretso yung pamumulaklak niya. Sa sa video ko, yung malapit lang, pang 2 o yung last. Basta malapit lang. Ito yung video natin na yung ayaw matanggal yung bulaklak, dire-diretso pamumulaklak. Kinat natin, sabi ko, sa loob ng 20 days, pamumulaklak na. Wala pang 20 days ngayon. Nakita nyo, punong-puno naman ng bulaklak ko. Dahil maliliit. Yan po yan Nakita ninyo. Sobrang sipa po talaga na mamulaklak itong tricolor. Ayan Kaya kung pipili tayo ng mga bougainvillea natin, kaya ko lang po na ito na na-i-video sa inyo ng husto. Siyempre yung mga kung gusto natin na meron tayong mga bougainvillea kahit 10 piraso lang, makakapili tayo ng husto. Yung talagang the best. Talagang mamulaklak. Nakita nyo, dami hanapin nyo yung video ko na yon na ang pamagat niya ano pamagat doon, kinakat ko yung mga lumamulaklak. Paano pabulaklakin agad-agad? Ito yon. Kanyari, paano pabulaklakin agad-agad ang mga bougainvillea? Kasi pagka naglag ng bulaklak, para mamulaklak agad-agad. Yung ginawa natin doon, ito yon. Yan Pero wala pa 20 days. Sabi ko doon, 20 days wala pa. Di po ba? Nakukulitan na kayo sa akin. Meron talaga ito po yun. Tricolor. Yung last natin, itong blueberry. Variegated din yung dahon niya. Yung pinakita ko sa inyo sa inyo kanina, yung mas malapad yung dahon niya, yung Hawaii Violet. Pero ito yung blueberry, mas mapino yung dahon niya, mas maliliit. Saka mas matingkad ang pagka-violet nito doon. Ayun, medyo lavender lang yon. Ito, lagi din may bulaklak. Napakaganda. Nakita nyo, ito yung luma niya. Magluluma dito. Ito yung mga luma. Pero yung dire-diretso siya namumulaklak. Kaya naman siya, hindi siya wild. Kaya kumpul pa rin yung bulaklak niya kahit hindi tayo masyadong mag-trim. At yun yung dami dito. Masyadong bulaklak niya. Ayan po yung pang 10 natin.
Ay, nakikihalo yung Ginda Yellow dito. Ito. Kasi nahingrap ito. Kasi dinala ko kayo doon sa malalaki. Yung nakita ko sa inyo yung malalaki para makita nyo yung tunay na ganda niya. Pero meron ako mga maliliit nito. Kami mga bulaklak na rin. Mga yung naka-plastic, nakatimba pa. Kasi yung mga naka-plastic sa akin yung maliliit lang, di ba? Yung mga rooted natin. Marami tayong mga rooted. Yung mga gustong bumili sa amin dito sa Malyares Garden, National Highway, Malapat, Cordon Isabela, marami tayo po rooted na available sa ngayon. Karamihan may bulaklak. Halos may bulaklak lahat. Meron tayong mga nakatimba pa at meron tayong mga naka-plastic lang. Mura lang po. Sisiyahan kayo. Magaganda. Gaganda ng mga bulaklak. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood dyan ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo ang video ko, lalo yung mga baguhan pa lang, nakapulog ng video ko. Yung mga datihan naman, maraming salamat po sa inyo. At matagal tayo hindi nakapag-video eh. Kasi nga, siyempre nagmahal na araw. Ngayon, araw-arawin na naman natin ang pag-video. I-share ko na naman sa inyo kung paano yung tunay na pag-aalaga sa mga bugimbilya natin. Ngayon nakita nyo, Tagaraw hindi masyadong madaling mahirap alagaan niya kasi Tagaraw ngayon. Magdilig lang tayo, pagka natanggal yung bulaklak, magkabango tayo ng konti, mamumulaklak na naman kasi Tagaraw nga. Pero pag yung tagulan naman, ayun, kailangan ng konting diskarte. Tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Pero itong mga isinyal ko sa inyo, tagulat, Tagaraw, namumulaklak, wala na kayong problema. Dito na lang at maraming salamat po sa inyong lahat.